nyo ba na nitong nakaraang araw mga kababayan may pumutok na balita na eto daw pong si Secretary J. Ruiz ng PCO para daw pong jumakpat at tumama sa loto. Kasi nga eto daw po mga kababayan ay may-ari na mga media network na kasosyo or partnership mga kababayan ng PCSO. At eto daw mga kababayang media network na ito ay may pinirmahang kontrata dito daw po sa PCSO sa halagang 200 million pesos. At dahil po dyan mga kababayan, nagsalita na etong si Secretary J. Ruiz at sinabi niya na walang halong iligal at walang katotohanan pala yung ibinabatong yon laban po sa kanya. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan etong nakita po nating balita. So ito ay play po natin. Hello, good morning everybody. To the Malacanang Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to announce that we have currently inayos po natin yung appointment sa PTV4. We have accepted the courtesy resignation of former General Manager Toby Nebrida. And we already talked to former Executive Secretary Manong Oca Orbos to be his replacement as OIC in the state-run owned PTV4. He's going to be the general manager of PTV4 as OIC. The papers are in the process, and we accept a smooth. We are expecting a smooth transition in PTV4. That's my announcement for today. Sabi dito ni Ma'am Melanie Enriquez, watching from Zamboanga City. Team True Filipino kami. Yes! Huwag kayong buboto ng pro-China, hindi niya niisipin yung kapakanan nyo. And you guys have any questions? Alvin? Ito, pakinggan natin Kuhanin lang natin yung sagot niya mga kababayan. Secretary, good morning. Secretary, may mga lumalabas na information regarding dun sa DG8, yung angulo ng mayroong conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as a representative, dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17... ang mali kasi mga kababayan nung nagpakalat nung balitang yon, hindi natin alam kung sino nagpakalat nun Siguro mga kababayan, etong kampo, nitong si Digong, pinalabas kasi nila mga kababayan na siya yung may-ari ng company na nakakuha ng kontrata or nakasungkit ng kontrata sa PCSO sa halagang 200 million pesos. So ngayon, ang sinasabi niya dito, hindi pala siya yung owner. Hindi siya yung may-ari nung company, kinuha lang siya na representative. So fake news na po agad yon. Yung ipinapakalat na yon laban po kay Secretary J. Ruiz. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. Diba? J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. Tama! It was actually my topic
during the flag raising ceremony that was held yesterday that one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Yan yung matindi. Ito, can you imagine? 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig. Na hindi ka man lang tawagan. Nasa PCO, secretary ako po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating secretary, Undersecretary Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hil Kabakungan na nakasama ko rin sa House. Oh. Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama. Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinuunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Isa lang panig ang pinakinggan mo. Una-una, wala nga dokumento, yung storya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. Totoo! So, ngayon, nakapagtataka naman na ngayon, gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon, gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, may ganito ng story ang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Hindi kasi gusto kasi nila talaga, sa totoo lang mga kababayan hindi ba kayo nagtataka, buhat nung inappoint etong si Secretary J. Ruiz ng PCO mga kababayan at etong si Undersecretary Attorney Claire Castro, di ba kung titingnan nyo ang inuna nila, etong si Attorney Claire, yun yung una po nilang sinira gamit mga kababayan yung old video na kung saan pinalabas nila na palengkera, eto pong si Attorney Claire. And then mga kababayan, nung hindi na umuubra, kasi nga alam naman po natin na hindi talaga kinagat ng tao. Hindi kinagat ng tao yung paninira nila mga kababayan laban kay Attorney Claire. Bagkus tinawanan pa nga ng mga kababayan Pilipino natin at nagdulot yun ng napakalaking sampal dito po sa mga nagpakalat ng balita na palengkera itong si Attorney Claire. Ang isa pa dyan, mas lalong minahal ng mga kababayang Pilipino natin etong si Attorney Claire kasi nakita natin yung pagpapahalaga niya sa kanya mga kliyente mga kababayan as a lawyer. So ngayon, kung titingnan nyo, since hindi na nga umuubra kay Attorney Claire yung mga paninira, ang sinunod nila na pinunteriya mga kababayan ay etong si Secretary J. Ruiz sa pamamagitan ng 206 million pesos na nasungkit daw na kontrata ng kanyang network mga kababayan na hawak or pagmamay-ari niya daw na network, yun yung pinakalat sa PCSO. Na ngayon mga kababayan, sinagot na ni Secretary J. Ruiz kasi nga hindi kinuha yung kanyang panig, gumawa ng kwentong ganon, and then mga kababayan, wala pang dokumento na ipinakita. Sa madalit salita, walang resibo. Di ba napakahalaga sa ating kasi mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ka mag-aakusa ka, kapag ka magbabalita ka, kapag ka gagawa ka ng isang ingay, dapat laging may resibo para paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ang problema kasi dito, walang resibo. Kaya madali kay Secretary J. Ruiz na soplahin yung balitang yun laban po sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Secretary, yun sana ipa-follow up ko sa inyo na rin nagaling. Anong nakikita niyong motibo doon sa mga allegations against you? Alam mo, ano yan? Character assassination yan. Yan yun mga kababayan. Gusto po nilang mawala etong si Secretary J. Ruiz kasi nga, alam nyo naman mga kababayan, meron kasi mga bataan etong tidigong na natigi na yung putsitsyon. Marami akong nakikita ang dahilan. Siguro 2-3. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Ayan, Yung balasahan na mangyayari. Sabi ko na May ang utos ng Executive Secretary, lahat from director up, kailangan magsumitin ng courtesy resignations. I don't know kung bakit I don't know, meron akong slight na siguro kung bakit nila ginagawa to, Pero ang pakiusap ko lang
sana naman, kunan naman ng panig ko. Sana naman, the greater the accusation, the greater the fact-checking. And make sure that you ask the person. Siguro yung pinagmula ng balitang ito, yung nag-utos kay ganito, na ipakalat itong balitang ito, mga kababayan, galing din dun sa opisina ng yung maapektuhan nung ginagawa niya na balahasahan. Pakitama na lamang po ko kung tama yung term ko, balahasahan, dyan po sa PCO. Kasi may mga matatanggal talaga dyan. Mark my word, mga kababayan, may matatanggal dyan. Especially, yung mga nabisto na may ginagawang hindi maganda. Especially, yung isang tao dyan na matatanggal. Dahil nga sa ginagawa niya na ng mga impormasyon. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Person that's being accused. Isipin mo to, partner. Masakit nakakilala ko pa sa mga kakilala ko pa galing. Akala ko yung mga kaibigan ko. Di ba? Pero yung greater impact nito and consequence, ako okay lang. Batuhan niyo ako ng putik kasama sa trabaho yan. Pero ang hindi ko inakalang mangyayari, na doon ako medyo tinamaan. Yung mami ko, 78 years old, may heart disease. Na-high blood kahapon. Sabi, anak, ano to? Ma, hindi po totoo yan. But remember, a lie told 1,000 times drowns out the truth. Tama. So, unang-una, ayoko sana i-dignify kasi nga fake news eh. Ayun, balasahan. Balahasan kasi yung akin, balasahan. It will give them a sense of credibility by answering these fake news. By answering, binibigyan pat ng dahilan. Nagkakaroon pa ng sense ng credibility. So, ayoko sanang patulan. Wala naman siguro magpipick up niyan. Pero nagulat ako, pinatulan ng iba yung istorya. I'm not blaming anybody here. Pero sana naman, mag-research, tumingin sa dokumento. Tama. At, kasi, una, yung consequence sa family ko. Mom ko, high blood. Kapatid ko. Pangalawa, recently, may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard yan. Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. May wala point. naman. So, naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji Liwanag. I asked him 2 days ago, pare, gusto mo ba maging assistant secretary? Nagtatrabaho siya sa Abante, radio operations. We're close. Sabi ko, pare, gusto mo ba? Baka ikaw naman, pinagkakatiwalaan kita. Baka naman pwedeng dito ka. Di ba? Usap tayo. Meron akong i-alok sa'yo na trabaho. Sabi niya, pero tandaan mo, presidential appointee to, pare. Pag umalis ako, magfa-file din ako ng courtesy resignation. Lahat tayo. Sabi niya, pare, okay na ako dito. Stable na. O sige, tulungan na lang tayo. Kita tayo minsan. He's a friend. He works for the publication. Di ba? Kunan lang sana side ko. Yun lang naman ang gusto ko sana nangyari dito. Para hindi na nagkaroon ng pagkakalituhan o misinformation or yung fake news binigyan halaga. I was contemplating on siyempre yung una mo reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office. The number one fight of our generation is fake news. I call on us, people from the traditional media. Sama-sama po natin, labanan ng fake news. Sumusobra na eh. It's becoming a very toxic environment na kung saan wala nang rules. Murahin mo dito, akusahan mo si ganito. Na kahit hindi totoo, nalulunod ang katotohanan. Tama! The voice of truth should be louder than lies. We should be guardians of truth. Ayaw natin na lumaki ang mga anak natin na puro kasinungalingan, hate speech, at kung ano-ano pa, toxicity on the internet na nagre-reflect ngayon sa tunay na buhay. Kasi dalawa na ngayong mundo eh. Kaya dapat tanggalin na dyan sa PCO yung si
Walang ginawa yan. Walang ginawang maayos yan dyan. Bagkos yun pa nga atang nagpapagulo dyan. Ba mga kababayan, parang wala siyang ginagawa. Kaya dapat tanggalin na dyan si Di ba mga kababayan? Cyber world and the real world. Yung cyber world toxicity, napupunta rin sa real world toxicity. So it's causing divisiveness. It's causing many things, including hatred. So, ang akin lang, kung may mga ganitong akusasyon, please, mag-research po tayo. Kausapin natin. Ipaliwanag natin. I really didn't want to dignify the story, but since too many people are asking, what's this? And, of course, I also have responsibility towards my own family. Kasi yung anak ko, si Enzo, sabi niya sa akin, Dad, is it true you made 200 million pesos? Where is it? Sabi ko, anak, hindi yan totoo. Kung may 200 million tayo, bakit pa tayo magtatrabaho dito? Although, ang dami pang tumawag sa mga kaibigan ko. Sabi nila, Jay, pabalato naman, may 200 ka pala dyan. Di ba? Tapos, yun nga, pati asawa ko tuloy, hinahanap yung 200 million na yan. Wala pong ganyan nangyari. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Now, I requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na. Even the Senate President, which was fed wrong information, also reacted to it. Kasi ang sinasabi nila, ako raw may-ari ng digital. Hindi nga ako may-ari niyan. I have another company na magdadivest ako. It's a political management firm na doon malamang may conflict of interest, kaya doon ako magdadivest. Meron din po akong restaurants. Nagsimula po ako sorbetero. Alam ni Alvin yan. Reporter pa lang ako, nagbebenta na po ako ng sorbetes. Ice cream house po ang tawag dyan. Nagsimula rin ako magbenta ng gulay, buy and sell. Hanggang nag-buy and sell ako ng condominium, townhouse, at sa naging bahay-bahay na. So ito po, malinis ang pinanggalingan to. Tama. Dugot pawis po, pinanggalingan ito. Walang halong illegal. So, kailangan kong ipaliwanag ito na nung nakuha kong PCO secretary, kahit papano naman, may kaya na po kami. Ano bang gusto nila? Dapat ba tambay ang maging susunod? O dapat ba lang naging trabaho? Sa gobyerno o kung saan man? Doon ba dapat manggaling ang PCO secretary? Hindi, dapat daw yung kinukuha na taga-PCO, mga kababayan, dapat daw hindi yung katulad ni Secretary J. Ruiz. Dapat daw yung katulad ni ni Girl Lalo na nagpapahawak ng 2 bundok. Tapos atat na atat manghalik ng lalaki. Dapat ganun daw yung kinukuha. Hindi daw katulad ni Secretary J. Ruiz. Kasi pagka ganun daw yung kinuha nyo, mga kababayan, malaya daw makapambalahura yun ng mga politician. Malayang murahin ang gustong murahin. Kasi nga, mga kababayan, wala namang alam yung tao na yun kung hindi magpahawak lang ng 2 bundok, dapat yung daw ang kinukuha. Tari, diba, may pinanggalingan din ako, but as a private citizen. When I was working as a reporter for ABS-CBN, sinasabay ko yun. Nagtitinda ako ng sorbetes. Nagtitinda ako ng gulay. Lahat ginawa ko. Pero dahil sa pagsisikap to. So pag dinudungisan yung pangalan ko ng ganito, masakit. Tama. Dahil siyempre may mga kapitbahay ako eh. May reputasyon akong inaalagaan eh. Diba? Ano na lang sasabihin? Magsisimba ka, nakatingin sa'yo lahat ng tao. Oh, kumita ka pala ng 200 million. Huwag ka nun. Hindi man lang ako kinuha ng side eh. Ilalabas. Ang masakit nito, tumatawag, baliktad, di ba? You accuse someone, eto may istorya. Sir Jay, may istorya. Or Jay na lang. Jay, may istorya. Oh, kumita ka raw ng 200 million sa ganitong. At least, tawagan mo lang. Totoo. Balance, di ba? Fair reporting. Hindi nangyari yan eh. O ngayon, baliktad. Ako pa ngayon ang tumatawag. Di naman ako sinagot. So ano to? Bakit? Anong dahilan? Anong motivation? Pangalanan na yan! We are trying to streamline, which is also an order from the executive secretary, to come up with better processes in the Presidential Communications Office. Kasi ang dami ring leaks, ang daming duplication of offices, at maraming dapat kailangan baguhin. Grabe, no?
So, sobrang tindi ng talamak ng problema ng PCO, mga kababayan. May mga duplication, may mga leaks, may mga dapat ayusin, mga kababayan, sa PCO. Kaya dapat talaga i-revamp. Kasi mga kababayan, sa totoo lang sa napakahabang panahon, pamula pa nung panahon ni Duterte, mga kababayan, talagang hindi natin nakikita na pasintabi sa mga sa mga taga PCO, hindi natin nakita na may kwenta, mga kababayan, ng PCO, lalo na nung balahurain, mga kababayan, nitong sina Roque, nitong sina Mocha Uson, mga kababayan, at kung sino-sino pa na pinagkukuhan nitong si Duterte para ipagtanggol lamang itong ginagawa ni Digong. Alam niyo, sa totoo lang buhat nung napaupo dyan si Chavez, mga kababayan, si Cesar Chavez, dun lang na iba-iba yung takbo ng PCO. Ano po, kaso nga lang ang problema, mga kababayan, hindi talaga pa rin nila natutugunan yung paglaban doon sa mga maling accusation na ibinabato laban sa gobyerno. Buti nga lang, na-appoint itong si Secretary J. Ruiz, and then magkakaroon ng revamp or pagbabago dyan sa PCO. Yung mga duplication, kailangan ng tanggalin, mga kababayan, at yung mga nagli-leaks na mga impormasyon dyan, kailangan na rin pagsisibakin sa trabaho kasi hindi po talaga nakakatulong yung mga yan, at mas lalong hindi nakakatulong yung mga empleyado ng PCO na under pa rin ni Duterte, mga kababayan, or kay Duterte pa rin sumusuporta. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman ako nagbago, si Jay pa rin to. Titulo, hindi naman mahalaga sa akin yan. Kasi bumagsak na ako minsan Naranasan ko na dapang-dapa ako So alam ko na ngayon kung sino yung totoo mong kaibigan. Tama. Pangalawa, pag desperado ka, alam ko na yung pakiramdam ng desperado. So sa akin, hindi na mahalaga. Sa puntong ito, ang mahalaga lang sa akin, una, oras. Kasi yung oras, hindi nabibili yan, di ba? Pera, kinikita. Oras, hindi. Ito nga, binabalansi ko nga Kasi nawalan na ako ng oras sa pamilya ko So, as you grow older, the most important commodity becomes time. So, I want to make this work. This is my second chance to serve our country. First, I worked as a journalist, broadcast journalist. Ang slogan nga namin noon, in the service of the Filipino, di ba? Ideal pa. So I was called, I answered the call to help in government. Yun lang po yun. Wala. Gusto ko lang kahit papaano. Yung eskwelahan ng anak ko dati, sabi, tinuturo nung directress doon, kaya po nating baguhin ang mundo. Baguhin ang mundo. Kaya nating baguhin ang Pilipinas. Minsan, nadi-disillusion ka, wala na yan. Wala na, hindi na mababago yan. Sistema na yan. Kultura ng talangka, pang-iintriga, paninira, lahat na. Pero naniniwala ako sa edad kong to, kaya pa nating magbago. Kaya natin magsama-sama. Kaya pa natin magkaroon ng iisang boses. Dahil ang gusto naman natin as PCO, 3 po ang programa ng PCO. Labanan ng fake news. Pangalawa, government communication para sa tao. At pangatlo, people-centered communication. Kailangan ang gobyerno nararamdaman ng taong bayan. Yun po ang aking mandate as PCO Secretary. Ayan. Mga kababayan maliwanag naman. Kaya sinisira nila si Secretary J. Ruiz kasi nga, unang-una, siguro yung mga impormasyon, mga kababayan, na mga maling impormasyon na ibinibigay doon sa mga nagli-leak ng impormasyon dyan, mga kababayan, galing doon sa mga doon sa mga masisibak dyan po sa PCO. Hindi ko naman inaakusahan, mga kababayan, pero kung titingnan po natin, talagang meron pong revamp na mangyayari dyan sa PCO at may mga matatanggal talaga. May mga matatanggal po talaga dyan, especially, mga kababayan, yung mga walang ginagawang trabaho dyan. Yung mga pumapasok lang, pero hindi naman nagtatrabaho. Ano po, at yung iba, hindi naman gobyerno yung sinusuportahan, kung hindi, yung mga tao na bumabati ko sa gobyerno. Kaya dapat po talaga na pagsisibakin, pagtatanggalin, yang mga yan. Ano po, so maliwanag naman, sinabi po dito ni Secretary J. Ruiz, na wala daw pong katotohanan yung ibinabato, mga kababayan, na issue laban po sa kanya about dun sa 200 million di umano, mga kababayan, na nasungkit daw ng kanyang network, mga kababayan, dito daw po sa PCSO.
Ano po, so wala po daw katotohanan yan sa madalit salita. At yung tao na nagpakalat ng fake news, tinatawagan niya pero hindi na daw po sumasagot.